Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa MJ suplemento na nakakapagpabuti ni neuropathy. Paano inumin ng MJ ito kapag ang ating mga peripheral nerve ay matagal nang nasira, maaari tayong makaranas ng tingling, panghihina o maging pananakit lalo na sa ating mga braso, kamay o binti. Merong isang serye ng mga solusyon na napatunayang nakakatulong upang mapabuti at malutas ang mga sintomas na ito, kaya ipapaliwanag ko kung anong mga bitamina, suplemento at halaman ang may ebidensya para mapabuti ang neuropathy at lalo na makaranas ng mas kaunting sakit na mula sa nerbiyos at pagkatapos ay kung anong mga medikal na paggamot ang umiiral upang gamutin ang peripheral neuropathy. Mahalaga na kung nakakaranas ako ng mga sintomas ng pinsala sa aking mga nerbiyos bago uminom ng anumang suplemento o natural na lunas, kumonsulta muna ako sa aking doktor upang malaman niya ang sanhi nito. At ngayon, ito ang mga suplemento at halaman na napatunayang nakapagpapagaling ng mga sintomas at sa ilang kaso ay nakapagpapabalik ng peripheral neuropathy. Mga suplemento at halaman na nakakatulong sa neuropathy, mga bitamina ng grupo B. Ang mga bitaminang ito ay malapit na nauugnay sa ating sistema ng nerbiyos. Kapag may kakulangan sa isa sa mga to, ang simpleng pagpapanumbalik ng bitamina ay kayang ganap na ayusin ng pinsala at ibalik ang ating mga sintomas. Bitamina B1 thiamine. May mahalagang papel sa metabolismo ng carbohydrates, tumutulong na gawing enerhiya ang nutrients. Bukod pa rito, mahalaga ang B1 para sa tamang paggana ng ating puso, utak at syempre ng ating mga nerbiyos. Makikita ito sa mga pagkain tulad ng bigas mani o monggo. Sa mga suplemento, meron itong 2 anyo sa capsules ng thiamine, ang natural nitong anyo at benfotiamine, isang fat-soluble derivative ng vitamin B1 na mas mahusay, masipsip ng ating katawan. Alpha-lipoic acid. Isang compound na may malakas na antioxidant action at may mahalagang papel sa paggamot ng neuropathy. Napatunayang epektibo ang elementong ito sa pagpapabuti ng nerve function at pagpapagaling ng sakit, tingling at panghihina sa binti at braso kapag may pinsala. Sa kaso ng diabetic neuropathy na isang karaniwang komplikasyon sa mga pasyente na may diabetes, ang suplementong ito ay hindi lamang nakakatulong na mapabuti ang nerve conduction, kundi nagtatrabaho din sa pag-regulate ng glucose levels na binabawasan ng pinsala ng asukal sa mga nerbiyos at binabawasan ng masakit at hindi kanais-nais na mga sintomas na nauugnay sa neuropathy. Bukod pa rito, ang kakayahan ng compound na to na protektahan at i-regenerate ang nerve cells ay ginagawa itong isang napaka-interesanteng suplemento para sa neuropathy na dulot ng ilang gamot. Sa mga kaso kung saan ang mga gamot ay nakakaapekto sa ating mga nerbiyos, napatunayang magandang opsyon ang alpha-lipoic acid para maibsan ang prosesong ito. Ang inirerekomendang dosis ay karaniwang 600 mg bawat araw, ngunit maaaring i-adjust ayon sa ating partikular na kaso. Kaya kung meron tayong anumang sakit na malala o umiinom ng anumang gamot, kailangan itong gawin sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal, N-acetylcysteine, NAC, isang binagong anyo ng amino acid cysteine at isang malakas na antioxidant na bukod sa marami nitong aplikasyon ay ginagamit din sa paggamot ng neuropathic pain at pagbabawas ng pamamaga. Bagamat hindi natural na matatagpuan ang suplementong ito sa mga pagkain, kilala ito lalo na sa kakayahan nitong mapabuti ang kalusugan ng nerbiyos at maibsan ang sakit dahil sa antioxidant action nito na nag-aambag sa mas mahusay na kalidad ng buhay para sa mga taong may neuropathy. Ang inirerekomendang dosis ay karaniwang sa pagitan ng 600
at milligram silingram 2 beses sa isang araw na inaayos sa mga pangangailangan ng bawat isa at laging sa ilalim ng pangangasiwa ng isang profesional sa kalusugan. Omega 3, isang mahalagang fatty acid na nagmula sa dagat at matatagpuan din sa mga suplemento ng mga anyo nitong EPA at DHA. Kilala ang natural na elementong ito sa bisa nito sa pagharap sa pamamaga at sa kakayahan nitong tumulong sa pag-ayos ng nasirang tissue tulad ng nerve tissue, kaya napatunayan itong kapaki-pakinabang sa pagpapagaling ng karaniwang discomfort ng neuropathy tulad ng sakit, kahinaan o pamamanhid. Magnesium, isang mahalagang mineral na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng dahong gulay tulad ng kangkong o malunggay at mani. Ang nutrient na to ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng nerbiyos at kalamnan. Ang sapat na paggamit ng magnesium ay mahalaga upang maibsan ang mga sintomas na nauugnay sa neuropathy dahil nakakatulong ito na mapanatili ang balanse sa ating nervous system at pinapadali ang paghahatid ng nerve signals. Bukod pa rito, ang magnesium ay may nakakapagpakalmang epekto sa mga kalamnan na maaaring maging partikular na kapakipakinabang para sa mga nagdurusa ng muscle spasms o cramps na may kaugnayan sa neuropathy. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng spinach, almendras, walnuts, pumpkin seeds, legumes at whole grains ay dapat maging bahagi ng ating dieta upang mapanatili ang sapat na antas ng mineral na ito. Bilang suplemento, ang magnesium threonate ang may pinakamaraming ebidensya para sa neurological function at sintomas na may natatanging kakayahan na makatawid sa blood-brain barrier. Ang inirerekomendang dosis nito ay sa pagitan ng 300 at 500 mg araw-araw. Ngayon na nakita na natin ang mga suplemento na nakakatulong sa atin na labanan ang neuropathy, dapat nating malaman na merong 5 halaman na napatunayang hindi lamang nakapagpapagaling ng mga sintomas, kundi sa ilang kaso ay nakapagpapabalik ng pinsala sa ating mga nerbiyos. Moringa malunggay, isang sinaunang halamang gamot na may mahalagang epekto sa ating katawan. Ipinapakita ng ilang kamakailang pag-aaral na ang moringa ay may anti-nociceptive lumalaban sa sakit na epekto. Pangunahin salamat sa beta-sitosterol ang pangunahing compound nito na tumutulong na bawasan ang sakit at pamamaga. Bukod pa rito, ang moringa ay magkakaroon ng neuroprotective function, isang bagay na partikular na ipinakita sa pinsala ng nerbiyos na dulot ng diabetes sa pamamagitan ng pagbaba ng epekto ng asukal sa ating katawan at higit sa lahat sa pagkasira ng peripheral nerves. Ang mga dahon ng halamang ito ay isang nutritional source ng mga bitamina at mineral na nakita nating ginagawang napakinabang ang moringa upang maiwasan ang kakulangan sa bitamina at anemia na kuminsan ay nauugnay sa mga sintomas ng neuropathy. Ngunit hindi lang yan ipinakita rin ng mga extract ng moringa na may kakayahang humuli at magtanggal ng mga toxin. Halimbawa, malawak itong ginagamit upang linisin ang tubig sa mga lugar kung saan salat ang malinis na inumin, kaya ang halamang ito ay walang dudang magiging isang malaking kaalyado kung ang hinahanap ko ay mabawasan ang sakit na dulot ng neuropathy habang pinapabuti ang aking blood sugar levels. Ang moringa ay maaring kainin, una sariwa, idinadagdag ang mga dahon nito sa mga salad o bilang palamuti, pangalawa bilang suplemento sa capsules, at pangatlo bilang infusion gamit ang isang kutsarang pulbos ng moringa sa bawat 240 ml na tasa ng mainit na tubig at hayaang umalsa bago inumin. Kurkuma, luyang, dilaw, isang pampalasa na tradisyonal na pinag-aralan dahil sa mga anti-inflammatory, antioxidant at analgesic na katangian nito na utang sa curcumin ang pangunahing compound nito
na napatunayang malaking tulong sa pagpapagaling ng mga sintomas na nauugnay sa neuropathy tulad ng pamamanhid at tingling sa kamay at paa. Para kainin, makikita ang curcumin ng direkta bilang suplemento, ngunit maaari ring itong makuha sa mismong kurkuma. Para sa mas mahusay na absorption, ipinapayo na ihalo ang 1 kutsarita ng kurkuma sa 1 kapat ng kutsarita ng paminta. Ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng absorption ng curcumin. Sa katunayan, kung naghahanap tayo ng suplemento ng compound na ito, karaniwan, nang makita itong kasama ng piperine mula sa paminta na nagpapahintulot sa ating katawan na gamitin ng pinakamabisa ang mga benepisyo nito. Bukod pa rito, ang pagsasama ng kurkuma sa ating pang-araw-araw na gawain ay hindi lamang makakatulong sa atin na mas mahusay na pamahalaan ang mga sintomas ng neuropathy, kundi pati na rin sa ating pangkalahatang kalusugan. Salamat. Sa mga therapeutic properties nito sa ibang antas, tulad ng kalusugan ng ating anti-immune system o pagpapabuti ng ating cholesterol levels. Jengibre, luya, isang ugat na kilala sa mahalaga nitong anti-inflammatory properties. Ang sangkap na ito na matatagpuan sa kusina at tradisyonal na gamot ay naglalaman ng mga bioactive compounds, lalo na ang gingerol na nakikinabang sa maraming aspeto ng ating kalusugan tulad ng ating fat profile, kalusugan ng atay o cognitive function. Partikular, ang luya ay isang natural na armas na may mahalagang ebidensya sa likod para labanan ang sakit at pamamaga na matatagpuan sa neuropathy. Bukod pa rito, napatunayan nitong palakasin at protektahan ang nervous system mula sa mga pinsala sa hinaharap salamat sa mga antioxidant at anti-inflammatory properties nito. Maaari nating gamitin ang luya sa iba't ibang paraan sa infusion, sariwa o bilang suplemento. Para maghanda ng tsaa o infusion ng luya, kumuha tayo ng 1 pulgada o 2 cm ng sariwang balatan at hiniwang ugat ng luya. Sa ganitong paraan, mas magiging concentrated ang infusion. Sa isang kasirola, ilagay ang luya na may 240 ml ng tubig. Ilagay ang pinaghalong ito sa mataas na apoy at pakuluan. Pagkatapos, hinaan ang apoy sa loob ng 10 hanggang 10 minuto upang ganap na mailabas ng luya ang gingerol at iba pang mga bioactive compounds nito sa tubig at ibuhos ito para ihain. Romero, rosemary, isang halaman na kapag iniinom ay napatunayang kapaki-pakinabang sa pagbabawas ng pinsala sa nerbiyos at pagpapabagal ng cognitive decline sa mga matatanda, lalo na dahil sa neuroprotective na papel nito. Ibig sabihin, ang romero ay tutulong na mapanatili ang function ng ating mga neuron at nerbiyos salamat sa rosmarinic acid na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Napatunayang epektibo ang romero sa pagpapagaling ng sakit at emosyonal na discomfort na nauugnay dito, kaya ang halamang ito ay makakatulong hindi lamang upang mapanatili ang aking mga nerbiyos mula sa pinsala at bahagyang ibalik ito, kundi pati na rin upang mabawasan ang epekto ng sakit sa aking buhay. Para maghanda ng tsaa o infusion ng romero, una pakuluin ang humigit kumulang 240 ml ng tubig kung saan ilalagay ang 1 o 2 kutsarita ng sariwa o tuyong dahon ng romero. Mahalaga, kung sariwa ang mga dahon, durugin mo na ito upang mas mailabas ang kanilang mga aktibong sangkap. Kapag meron na tayong halo, takpan ito at hayaang umalsa sa loob ng 10 minuto bago salain at inumin. Tungkol sa dosis, ang pinaka-inirekomenda at pinag-aralan ay 2 tasa sa isang araw. Passiflora, passion flower, traditional, nakilala sa ganda nito at matingkad na kulay lila na bulaklak, ngunit lubos din itong pinahahalagahan para sa mga medicinal properties nito, mula sa kilalang benepisyo sa ating pagtulog hanggang sa pagpapabuti ng ating presyon ng dugo. Ang bisa nito sa paggamot ng mga karamdaman tulad ng pagkabalisa at problema sa pagtulog
ay bahagi lamang ng kapakinabangan nito sa paggamot ng neuropathy. Ang Passiflora ay kilala sa kakayahan nitong maibsan ng sakit salamat sa bisa nito sa pagtaas ng antas ng neurotransmitter na GABA sa ating utak na binabawasan ang paghahatid ng sakit sa mga nerbiyos. Kaya ang Passiflora ay magiging isang natural at epektibong opsyon para sa mga taong naghahanap ng lunas sa mga sintomas ng neuropathy, lalo na kung ito ay nagdudulot ng hirap sa pagtulog. Para maghanda ng tiyaan ng Passiflora, ilagay ang 2 kutsarita ng tuyong dahon sa isang tasa na may kumukulong tubig at pagkatapos ay hayaang umalsa sa loob ng 10 minuto bago inumin. Ngayon, bago natin tingnan ang mga sanhi ng peripheral neuropathy at ang mga maginoong medical na paggamot na umiiral, mahalaga na kung nakakaranas ako ng mga sintomas tulad ng sakit sa mga binti, cramps, tingling o pagkawala ng pakiramdam bago uminom ng mga suplemento o natural na lunas. Kumonsulta ko sa aking doktor kung maaari ko itong gamitin sa aking particular na kaso at higit sa lahat upang malaman niya ang pinagmulan ng mga sintomas na ito dahil tulad ng makikita natin, ang peripheral neuropathy ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sanhi. Ang terminong peripheral neuropathy ay tumutukoy sa pinsala sa mga nerbiyos na nangyayari sa labas ng ating utak at spinal cord. Ito ay pinsala sa ating mga motor nerves na kumokontrol sa paggalaw ng mga voluntary muscles o sa ating mga sensory nerves na naghahatid ng temperatura, hawakan o sakit, ngunit maaari ding pinsala sa ating mga autonomic nerves na responsable para sa mga function na hindi natin sinasadya na kinokontrol tulad ng paghinga, paggana ng puso o panunaw. Tulad ng nakita natin, ang ating mga nerbiyos ay protektado ng isang takip na tinatawag na myelin at kung ang layer na ito ay nasira, ang mga electrical impulses ng ating mga nerbiyos ay nahahadlangan na nagiging sanhi ng mas mabagal na paghahatid na nagreresulta sa mga sintomas tulad ng tingling, pamamanhid, cramps, burning sensation o sakit. Ang pinsalang ito ay partikular na nangyayari sa mga peripheral nerves, sa mga mas mahaba at naglalakbay patungo sa mga binti at kamay dahil sa kanilang buong paglalakbay sa pinakamalalayong bahagi ng katawan ay mas madaling masira. Mga madalas na sanhi ng peripheral neuropathy, diabetes. Maaaring magdulot ng neuropathy dahil ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay kumikilos bilang isang toxin na nagpapahina sa mga daluyan ng dugo at nerbiyos sa paglipas ng panahon. Mga kakulangan sa nutrisyon tulad ng sailang vitamina B at micronutrients tulad ng tanso, zinc at magnesium na maaaring magdulot ng pinsala sa nerbiyos. Labis na pag-inom ng alcohol, maaaring makapagpabago sa mga nerve endings at magdulot din ng kakulangan sa vitamin B1 na tulad ng nakita natin maaaring magdulot ng neuropathy, chemotherapy. Maaaring magdulot ng pinsala sa peripheral nervous system, karaniwang nararanasan sa dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Mga sakit na autoimmune tulad ng lupus celiac disease o rheumatoid arthritis na maaaring maging sanhi ng pag-atake at pagkasira ng katawan sa sarili nitong mga nerbiyos. Exposure sa mga chemical o droga tulad ng tinga, insecticides o pesticides dahil naglalaman ng mga to ng neurotoxins na maaaring makapinsala o makapatay ng ating mga neuron. Mga conventional na medical na paggamot para sa neuropathy, gamot para sa sakit. Dito ginagamit ang mga gamot tulad ng analgesics, antidepressants at anticonvulsants na ang pangunahing layunin ay bawasan ang pakiramdam ng sakit. Ang mga gamot na to ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente na nagpapahintulot sa kanila na gawin ang kanilang mga aktibidad ng may mas malaking kaginhawaan, ngunit
hindi sila magiging epektibo sa paggamot sa sanhi. Pagkontrol sa pinagmulan ng sanhi, kung may diabetes ang solusyon ay kontrolin ng asukal. Kung may paninigarilyo o pag-inom ng alak ang solusyon ay bawasan at ideal na itigil ang mga toxin na ito. Rehabilitation at physical therapy. Sa pamamagitan ng mga particular na ehersisyo, masahe at iba pang rehabilitation techniques, hahanapin nating pasiglahin ang mga apektadong nerbiyos at kalamnan. Ang mga therapy na ito ay magiging mahalaga upang mabawi at mapanatili ang paggalaw at upang mapabuti ang function ng mga apektadong lugar. Operasyon, huling opsyon. Nangyayari ito lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang neuropathy ay dahil sa pisikal na pinsala o compression ng mga nerbiyos na naglalayong maibsan ang presyon sa isa sa mga ito o itama ang pinsala at ibalik hanggat maaari ang normal nitong function. Sa huli, ang pagsunod sa mga rekomendasyon ng video na ito, kasama ang tumpak na diagnosis at paggamot ng iyong doktor ay makakatulong hindi lamang na maibsan ang mga sintomas ng sakit, pamamanhid o kahinaan, kundi pati na rin upang makarating sa ugat ng sanhi at maibalik ito sa mas malaki o mas maliit na lawak. Maraming salamat sa pagstay hanggang dito. Ano ang masasabi mo sa gabay na ito tungkol sa peripheral neuropathy? Basahin ko ang iyong mga komento sa ibaba. At kung naging kapaki-pakinabang ito, hinihiling ko lang na ibahagi mo ang video na to sa WhatsApp sa mga taong sa tingin mo ay makakatulong. At tandaan, maaari kang mag-subscribe at pindutin ang bell icon kung ayaw mong mapalampas ang anuman sa aking mga video. Iiwan ko dito ang isang video tungkol sa kung paano linisin ang iyong atay ng natural na sigurado akong magiging interesante para sa iyo. Ingat ka.